Grabe. Hinatid namin si Aisha sa work and yan. Magpapatila muna kami ng ulan. Let's go. Yeah, wait. I can't drive. It's pouring. Oh, look. So, hindi muna kami makaalis. Can I show them my side? Yeah. So, hindi muna kami makaalis kasi, ayan, it's really raining so hard. Yung options na inaantay namin, yun yung nangyari. Willing naman sila to pick me up sa airport, tapos dadalhin na lang daw nila ako dun sa titirahan ko. Na lang yung laging pinanghahawakan ko from the time na nagpa-process ako nito hanggang sa time na dumating na to, kasi napakasarap ng feeling, hindi matatawaran. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Starbase Mountain. Pinalik ng pa. Turning over. So today you're like, oh, where's mommy? And then you're probably like, oh, why is she sitting on the front? Because Mommy Aisha went to go get her nail done. At least you see I have tears because I thought I was not coming. Anyways, that's for a different time. Anyways, so that is not too close. Ito na, nagbablog na. Are you sure? Yeah. You promise? Yeah, it's recording right there. Look. Okay, so we're good to... Welcome back dito sa Buhay sa Canada. And today, nandito kami sa Garden City. Sinamahan namin si Mami Aisha na magpa... Ano yung tawag doon, anak? Nail polish. No, it's manicure. Manicure. So nakasalang ka na ngayon? Oo, okay na ngayon. Tapos may ilang minutes ka pa? Siguro mga, ano lang to, mga 15 to mga 30 lang. 30 minutes? Na yan. Okay, sige. Dito lang kami, nakapark doon sa binabaan mo. Bye-bye. Bye-bye. Meals. Tawat yung kanina. That's it? Where's Ilang oras ka ron? Wala, di ba 30 minutes lang? Kasi dalawang tao yung Pang gumawa. Pilipinas? Oo, isang kamay, Where's the isang food? Magkano? Where's the food? Parang 60 to... Mom, where's the food? $60 yata ng gastos ko. 60 to 65. 60 to 65? Mom, where's the food? Oh, where's the food daw? So today, update namin kayo kung ano na yung nangyari doon sa RN status ni Aisha dito sa Manitoba. So we'll give you an update, especially kila Kat and JL na nag-aabang ng video na to. Shout out sa inyo. And syempre dun sa mga subscribers na nag-aantay or nagtatanong kung ano ba yung status namin dito sa Canada. So right now, it's supposed to be, ngayon na kami magbubuk ng ticket para papunta sa Hamilton. Kasi last day na ni Aisha sa work, this coming October 10. At ngayon nga, lumabas na yung result, na-review na siya. At doon sa mga options na sinabi ko, yung options na inaantay namin, yun yung nangyari. So guys, hindi na kami pupunta sa Hamilton. We're not going to Ontario because Mommy is... I got her learner's license Where? in Manitoba. So she got her license here in Manitoba. Yay! Yay! So wala na kami wino-worry. Buhay Canada! Buhay Canada. So, hindi na kami nag-aalala ngayon. Bali yung sa Hamilton na job offer, na-decline niya na. We're going to go change now. Yeah, go change. So yung sa Hamilton, tinawagan na niya, dinecline niya na yung job offer. Yan na yung update namin ngayon. So hindi na siya aalis dito sa Manitoba, which is a very very big factor. Kasi mas maganda naman na nandito na lang din siya mag-practice as a nurse dito sa Manitoba. So alis pala kami, pupunta kami sa social, kaya nakaganyan yan si Aisha. Nakapustura. Pero syempre, congratulate ko lang din si Aisha. Pinambush ko ngayon si Aisha. So, i-congratulate ko muna siya of becoming a registered nurse dito sa Manitoba. Paano mo nalaman na okay na yung registration mo? What happened? Mag-i-email sila. Then, pagka-email nila sa'yo, babayaran mo yung parang license. Magkano binayaran mong license fee? 200 yata eh. Pero, ang maganda Pero, nun. magre-renew na naman ako next week. Pero maganda nun, hindi ka na ni-require ng kung ano-ano. Yes. Pero, kasi may safe practice kasi ako sa Pilipinas. No? Diba nag-ano ko?
umuwi tayo sa Pilipinas, yung sa safe practice ko sa CNO. So, tinanong din nila yun kung nag-practice ka ba ng within ganitong certain year. Di sasabihin mo, oo, di ba nag-safe practice ako? Yeah. Kaya nga na-release ng CNO yung license ko. Wow. Sinabi ko. So, yun. Tapos yun, okay na nila yun. I-met na nila yun. Then after the requirements, after submission of all those requirements na hiningi, tapos yung mga tinanong sa'yo doon sa email, di ba? Yung tinanong sa'yo lahat. So, everything went well. So, lahat yon na-complete niya. Tama ba? Na-complete? Na-approve? Lahat ng license mo, i-verify nila. And then after 10 days, is it really 10 days? Wala No, na, it's not 10 days. Kasi parang umabot sa akin ng almost 6 days. 6 to 7 days. 7 kasi days. naabutan ako ng bagong system nila. Like, nagbago sila ng app nila. Nagkaroon ng technical issues. Tapos, And then, so most likely, mga siguro 5 days. most likely, like 2 to 3 days nila, lang. ang 2 to 3 days lang daw talaga. So, pinakaba pa kami. Pinakaba pa kami know. that time. So, yun yung time din na almost Yung time na yun, October, like first week of October, bali, yan na, sinabi ni John Chris na, kasi nagtitingin na rin ako ng ticket ko sa Hamilton, tapos All set na rin eh, yeah. Nakausap ko na yung tao na sabi ko magda-down payment na ako ng bahay this week. Sabi ni John Chris na antayin na lang muna na this week bago i-release ng Manitoba, kasi ang tina-target namin or like timeline namin doon is like after like end of September marirelease niya na, or first week of October. Which is nandun pa rin tayo sa timeline. Yeah, magda-down payment na rin sana ako. Pero sabi ni John Chris nga, parang wag muna. Then, yun, nag-antay na muna kami. Tapos, kapag resign na ako, ayos na ako. Oo, Yeah, tapos, all set na talaga siya. Ayun, Umalis. para ang tina-target kong punta doon is kasi next week ang last day ko. Tapos, siguro mga Sabado at Linggo. Tapos, kinausap ko na yung dalawa ko, sila Eve tsaka sila Kirby. Kinausap ko na shout out. Hello. Eve and Kirby. Yun, willing naman sila to pick me up sa airport. Tapos dadalhin na lang daw nila ako dun sa titirahan ko. Something ganon. Tapos, in God's perfect time, sabi nga nila, darating na. Ngayon, dumating na yung afternoon, di nagkaroon pa ng abirya kasi Monday ng hapon, mga 3:40 yata, nag-email sila na, your registration was been approved. Parang open this, parang mag-open yung link. Yung bagong app nila. Hindi pa gumagana yung app. Tapos hanggang 4:30 lang yung office. So hindi ka naman agad-agad mai-entertain nila. So, nag-try akong tumawag, tinawag-tawagan ko sila. Hindi, parang ang mode of communication lang nila is like email lang talaga. Hindi na ako nakatulog buong gabi kasi alam mo, stress na stress na ako kasi parang gustong-gusto ko na yung bakit ayaw. Tapos, nila-login ko, tapos sina-sign up, ganun. Kung ano-ano pa sinasabi doon sa app, tapos hanggang sa hindi na daw talaga. Yeah. So, ganito na ginawa ko. Kinabukasan, nag-message na ako, nalagang pinakulit ko. Binombard ko na sila ng message. To the point na a-absent na sana ako nun. Ka-absent ko lang yung the other day. Sabi ko, hindi na ka-absent. Sabi nga, sige na, umabsent ka na para asikasuhin natin. Punta na lang tayo mismo dun sa office. Tapos, anin na lang natin, like, magbayad na tayo doon. Sabi niya, direct na namin, para at least wala na. Teka lang, sabi ko, pagka mag-abang ka, umabsent ka na lang din, tapos pag hindi ko talaga makontak before lunch, kailangan pumunta na tayo doon, magbabayad tayo kasi hindi ko kakayanin pagka ngayong araw, hindi pa na-release yung license ko, ganon. Yeah. Tapos, hindi ganun to, meron akong coordinator, kasi pagka nag-open ka ng account sa CRN, meron kang parang designated coordinator. Yung coordinator ko, minessage ko, tapos nag-message ako mismo sa info nila. Yung info nila na hindi talaga ako makalogin. Tapos nag-message na naman ako. So, bali, 4 na tao ang kausap ko doon. Sa same time na yon, 4 sila. Tapos to the point na, minessage na nila ako na sinabi nila na,
I believe someone is helping you right now. Like 3 of us are helping you right now. So, one of us will just help you, just parang communicate with one person. Ganon. So, binombard mo sila ng message mo. Para lang doon. Siguro, hindi talaga ako mapakali. Tapos, yung partner ko, si Winnie, no? Taga-text ako ng Winnie. text. Shout out, Hi, Winnie. Hi, Winnie. Huwag ka na magtampo, Thank you. Si Winnie, no, yung partner ko. Thank you sa lahat, Winnie. Oh, thanks for everything, Winnie. And then siya, sabi ko, naku, pasensya ka na kasi busy ako, marami lang akong ginagawa, ganon. Di, message ako na message. Siyempre, makikipag-English ka pa sa kanila. Tapos, ang another, parang tip nila sa akin doon is like, yung mga previous na mga applicants, sabi nila, ayaw ng CRNM na parang bali-bali English mo. Gusto nila parang magandang English ang kailangan mong i-perform doon. Kasi pagka hindi maganda English mo, pag-i-examine ka nila ng English. Really? So, yeah. Oo, kasi may isang applicant na parang hindi naintindihan ng CRNM yung instruction sa kanya. Parang after 2 to 3 emails, nag-exchange sila. Aba, maya-maya, binigyan siya ng CRNM na sinabihan siya na mag-exam siya sa English. So talagang ingat na ingat ako talaga kada type mo, yung tama ba yung grammar ko, tama ba yung ganun ko. Kaya the simplest English, that's the better, di ba? Yeah, Yung simple parang kung the ano better. lang talaga question mo, yun lang talaga, ganun. Parang good day, sabi mo, hindi mo ma-access yung account mo, what can you do? Please advise, yung mga ganun-ganun lang. Hanggang sa binigay na nila, tapos okay, we will look for it. Edi, nag-advise sila, tapos sabi mo, parang sabi ko, ginawa ko na yun. Nireset ko na yung password ko as you advise, pero wala pa rin talaga, ganon. Hanggang sa sabi nila, on our part, it's on our behalf. Under error. Yeah, yung error, hindi sa'yo, ganon. So, maya-maya, inano nila, tapos, nagbayad na ako, nag-login na ako, naka-login na ako, tapos, hirap pang pindot-pindutin kasi sa cellphone lang ako nag-a-access noon. Hanggang, ayun, inano na, pagkabayad ko, binilabas na nila yung registration ko. Ganun kabilis. Wala nang Yes. wala nang, 'di ba, isa sa mga option na tinitingnan natin, pag-aaralin ka pa. May Yun, mga wala submission na. pa ng trainings, but right now, talagang after the approval, after the payment of the registration, boom! That's it. Registered nurse na siya sa Manitoba. So yan. So ngayon, it took us 10 years. It took us 10 years para makuha yung pagiging registered nurse niya. And this is something na importante nyong malaman. This is something na doon sa mga naghahanap din or nagtatry pa rin na makuha yung pagiging registered nurse dito sa Manitoba or sa ibang provinces. Yung pathway na ginawa ni Aisha, hindi siya madali. Napakagastos ng pathway na yun, pero it's really all worth it. Inumpisahan niya sa pagiging nurse, registered nurse sa Alberta, then in-endorse sa Ontario, and then from Ontario, ni-require ng Manitoba to verify the Alberta and Ontario license. Same thing as pina-verify din yung New York license. Yeah, lahat ng license Pati mo. PRC license, ni-require ng Pati Manitoba yung Vermont yun. ko kasi diba Even yung Vermont? NCLEX ko, yeah. Ano may advice mo doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Siyempre, Kasi dumating tayo doon sa part na nawalan din Yeah, tayo ng parang, pag-asa eh. Kasi syempre, talagang lose hope. yeah, never give up and then parang keep on praying. Kasi kung first of all, kung wala ka ng tiwala sa sarili mo, paano ka pa magpo-push? Like, 'di ba? Push harder nga. Pero don't be so hard for yourself naman. Kasi kasi parang give time for yourself na to say it na, I'm ready to do it, ganun. That's the time you will push forward. Pero parang never, kahit anong pagsubok na meron sa'yo, parang wag kang mawawalan ng pag-asa kasi God is always with you. Yun na lang yung laging pinanghahawakan ko from the time na nagpa-process ako nito hanggang sa time na dumating na to. Kasi napakasarap ng feeling. Hindi matatawaran. Napaka ganda. Yung sinasabi ko, katulad na sinasabi ko dati kay John Chris na parang I owe it to myself. Nabayaran ko na siya. Kasi parang yung sinasabi ko nga na education na
na ano ko na, okay na ako. Kaya siya naman na ang susunod. Kaya siya na yung tatanungin nyo. Pero when it comes sa, siguro sa process ng CRNM, I will tell you yung mga techniques. I can guide you. Just give me a message. As a matter of fact, meron na akong na-guide na 2 RN na nawalan na rin sila ng pag-asa tulad ko. We have the same case. Tapos I guide them na, ganito gawin mo, ganyan. Tapos to the point na umiiyak na siya yung time. Pero hindi kami magkakilala. Nakita ko lang siya sa chat group na parang desperado na siya. Na parang siguro like what Eve did to me, I did it to her. Kasi yung nawawalan na ako ng pag-asa nung time na yon, si Ibang nagbigay sa akin ng light. Parang instrument ni God. Like me, ganun din, nawawala na siya. Nakita ko sa chat group na parang ano na siya. Tapos, ang daming yung tanong. So, minessage ko na lang siya ng personally. Tapos, doon ko sinagot yung question niya. Tapos, sabi niya pa, ang dami kong question. Sabi ko, sige, isa-isahin mo. Tapos, wala siyang, parang desperada na siya. Sabi ko, desperada na siya nung time na yun. So, sabi ko sa kanya is like, huwag ka mawalan ng pag-asa. So, this is what you need to do. Parang activate first i-active mo yung PRC mo, same with your NCLEX. I-activate natin yung 2. Pero ang sa case niya is like, hindi niya na daw inactivate yung NCLEX niya, hindi niya na inactivate yung NCLEX niya, PRC lang. And then after that, dumire-diretso na yung application niya. Parang after 2 to 3 months, naging RN na siya. Nag-message siya sa akin. Then, sinabi niya sa akin na parang the time na na-receive niya yun, ako daw una niya naisip, minessage niya ako agad, ginib niya ako ng shout. Ipapakita ko sa inyo yung screenshot ng message namin. Pero, which is nakakatuwa na parang fulfilling din. Tapos, sinabi sa akin ni Eve at saka ni Rafi, sabi niya, that's nice. Pay it forward sa mga taong nangangailangan, sabi ko. Then, in-advise ko rin sa taong yon na kung pwede, gawin niya rin, kung ano yung naranasan niya, gawin niya rin yung na-experience niya na yun, yung ginawa kong pag-guide sa kanya, gawin niya na lang din sa ibang tao. Sabi niya kasi, I don't know how to pay you forward. Sabi ko, no, you don't need to, sabi ko. It's yourself naman ang gumawa niyan, hindi naman ako. Pero, just help other people na lang. So yun, that's it for this video. So sana may mga natutunan kayo. And syempre, dun sa mga viewers or sa mga subscribers, and also doon sa mga tao na internationally educated nurses na nandito sa Canada, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. And even sa mga husband or dun sa mga partners ninyo, yan yung pinaka-support na pwede nyo maibigay. It's all-out support. Hayaan yung partner nyo na mawala ng pag-asa dahil yung partners ninyo, humuhugot lang yan ng lakas ng loob sa inyo. Yung totoong sinasabi nilang support system. Like, meron talagang isa sa inyo na magpupush para maano rin. Tapos may isang mag-giveaway. Kasi like yung what happened sa amin is like before, that's one of our mistakes. Is like pinagsabay namin. Which is so, napakahirap. So talagang umano kami noon. Talagang lumagakpak kaming dalawa. As in, mabigat sa budgeting, kasi lahat. May kids ka rin, tapos magkaganong ka, diba? And then you're starting a family. Mabigat, but then one at a time. I think that's the best advice is just do it one at a time. Pero kung meron naman sila, di ba? Yeah, go but ahead. The support system, wag niyong bibitawan. Wag niyong bibitawan yung isa't isa, and then try to kung alam niyo na i-stress yung partner niyo, saluhin niyo. Yung wife or yung husband, saluhin niyo yung stress kasi stress ako. Kasi hindi natin alam yung stress na nararamdaman nila with the pressure that they have. Especially yung nagra-run yung process na yon, sobrang madugo. As in, sobrang magastos. Sobra. Yeah, but then, magastos talaga. Magastos. But then, there are families to support and also friends that will support. And then, also people na you won't expect na bigla na lang darating. Which is yun yung nangyari sa amin. It is just really right timing, right decision at the right scenario. Always remember, syempre, na meron kang perfect timing para sa'yo. Don't compare yourself to other people na, bakit siya? Kasi nangyari sa akin yun eh.
inano ko yun. Naging one of my experience na kinontest ko sa sarili ko yun. Miski, I even ask God, sabi ko, bakit siya, Lord? Parang ganon. You tend to compare yourself. Pero, sabi nga nila, why you need to compare yourself? Everyone is unique. Everyone is, you have a perfect timing. Tingnan nyo yung perfect timing na nangyari sa akin. As in, parang, pak, talagang, everything falls into place. Talagang sabi nga doon, yung what sabi sa Bible na parang, I have bigger plans for you than your plans. Parang yung plans mo, hindi, parang walang-wala siya sa plans na meron siya para sa iyo kasi ang iniisip ko siguro ang realization ko, and I learned sa mga past experience ko, especially yung mga first ko na parang kung naano ko ba yon, kung nakuha ko ba yon agad, parang may opportunity ba ako, makikita ko ba yung worth ko right away. Kasi yung in fairness naman, when I processed to Ontario, like nag-apply ako, lahat ng in-applyan ko, talagang matutuwa kayo kasi talagang lahat ng in-applyan ko, walang job. Walang hindi tumawag sa akin. Lahat. As in, lahat ng in-applyan ko, unlike sa Alberta. And which is sabay-sabay lahat yun. We didn't expect sabay-sabay lahat sila. Magpapa-interview ako, dapat hindi na ako. Pero matututo kayo sa interview kasi sabi nga ng friend ko si Eve tsaka si John, kasi pag-practice mo lang, mag-practice ka lang, ganyan, para matututo ka, para alam mo na kung ano susunod mong isasagot, which is good. Diba? Yun yung nangyari. Hanggang sa mga third or fourth interview ko, kasi nag-apat na interview ko, yung mga third or fourth interview iba na yung confidence level parang mo. Iba na yung confidence ko na tapos to the point na ayan, magja-job offer na sila sa akin, magja-job offer nila. Oh, sabi ko, by the way, sabi ko, this company offered me like this. Are you willing to give me? Iba-bargain ko na yung sarili ko. It's a learning experience. It's a learning. Tapos sabi na, we'll look onto it. We'll talk to the HR regarding. Tapos kinabukasan, sige, we're okay with your with your not demands. Parang meron silang term na ginamit sa akin na we're okay with that. Sabi niya, so are you accepting? Okay, I will read the contract then. I-read mo na kunwari yung job offer nila. Oh, parang meron pa, sabi ni Jan, parang ang arte mo naman, kala mo naman in demand ka. Parang mag-feel mo talaga yung worth mo. Yeah. Talagang feel mo na unlike sa Pilipinas, I never experienced that even though hindi naman sinasabi kong brainy, parang brainy ka na, hindi ka pang natanggap. Ang natanggap pa, iba pa na parang hindi mo naman sinasabing mas magaling ka pa. Parang gano'n na nga, mas magaling pa ako sa kanya. Siya yung natanggap kasi siya nga may backer siya. Yeah. Ako wala akong backer. Yung mga gano'n. Dito, everything is treated equally. Talagang equal talaga. Mapifeel mo yung worth mo. Mapifeel mo talaga na may laban ka. Talagang may laban ka. Papalag ka talaga. Pumapalag ka talaga. Kaya, tapos yung mga tinatanong nilang question sa'yo, naku, walang-wala yun sa mga experiences na meron ka sa Pilipinas. Yun lang, parang even though na yung experience mo, parang matagal-tagal na, still, hindi mananakaw sa'yo yan. Kasi that's yourself parang experience mo yan. And sabi nga namin, you owe that to yourself. And ang pinaka-limit mo lang naman talaga is yung sarili mo. Which is, sa amin, you just go and mag-ipon kayo ng lakas ng loob. As in, lakas lang talaga ng loob ang puhunan. Kasi talagang, hindi mo magagawa sa mga bagay hanggat hindi mo sinubukan, unless you didn't really try at sumuko ka sa bandang huli. So, yun lang. So, again, we're back in Manitoba, and congratulations to RN, Anna, Ontario, Alberta, and Manitoba. So, 3 license. God is all good talaga. Okay, and yan. Tignan nyo guys, kung ano yun, kung sakaling sinukuan namin yan, di ba? So, new journey, new beginning ulit with buhay sa Canada. And again, thank you dun sa mga sumubaybay, and more to come onto this channel kung ano yung magiging panibagong mga challenges na naman. And I think that's life here in Canada. It's when the door closes, another door will open for new challenges. So ayan, maraming salamat sa pag-share. Thank you. Kay Ana, and congratulations. And again, makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we will see you on to the next video. Or baka pumunta tayo sa social. Let's go. Anong mas magandang... Mama.
Anong mas maganda? Ito na lang ang sa pantalon Mas ko? maganda yung pantalon lang yun. Okay.